Sabi nung isang commenter doon sa isa sa video ko is parang on the losing side na raw ang mga Duterte Black o yung mga majority ngayon. Kasi kung titingnan mo nga naman si Jingo Estrada, kinasuhan na at anytime pwedeng makulong, 'di ba? The same thing si Chis Escudero, parang ginagawa na rin nila ng kaso, pati si Joel Villanueva kinasuhan na rin nila, 'di ba? Tapos sino pa ba? Si Bato de la Rosa, of course, nagtatago. And then si Robin Padilla, gusto nilang kasuhan din ng obstruction of justice. Sino pa ba? Si Marcoleta, kinakasuhan na rin nila dahil nga doon sa contribution campaign ng election. Sino pa ba? Si Cayetano, might as well, kasuhan na rin nila din ng obstruction of justice. Kung talaga bang type nila, 'di ba? Siguro gagawin nila. Yun naman talaga ang purpose nila, 'di ba? Anyway, technically speaking, no, mukha nga ganun. Kasi kung titignan mo, parang si Amy na nga lang ang untouchables dyan, di ba? Oh, pero mapapaisip ka natatalo na nga ba sila? Sa bagay, pinaka-latest nga di ba? Binablock yung kagustuhan nilang makaboto, yung kahit wala doon sa loob ng Senado, yung absentee voting, yung tinatawag na gano'n. Yung kahit wala doon, pwede pa rin bumoto. Binablock na rin ng minority, no? Tapos, ewan ko kung makapasa pa yan, parang hindi na Pero kung iisipin mo ng mas malalim, kung bubuksan mo lang yung paningin mo, para sabihin ko sa'yo, simula pa lang nung dinala nila si Tatay Digong sa ICC without due process, nagsimula ng matalo ang administrasyon na to. Why? Pero bago ko sabihin sa'yo, tanong ko muna, bakit nga ba talaga nila dinala si Tatay Dig sa ICC? Dahil nga ba sa war on drugs? Parang hindi naman. Oo. Dinala nila si Tatay sa ICC dahil sa dalawang bagay na nakikita ko. Una, kasi masama ang loob nila. Kasi nabuking yung mga blanco doon sa GAA. Naalala nyo yun? Pangalawa, election time. Nangangampanya si Tatay Diggs sa mga senador na gusto niyang tumakbo. Diba? Isipin nyo na lang, pagka si Tatay Diggs nagtuloy-tuloy ng kampanya, malamang hindi lang yung mga senador na yan na panig sa kanya ang nanalo. Malamang mas marami pa. 'Di ba? Kaya during that time, yan yung sinasabi ko sa inyo, na una nilang pagkatalo. Kasi, 'di ba? Nabulilyaso yung gusto nila sa GAA at the same time, nag-number 1 si Bongo. Tama? Tapos isa sa pinakamasama ang loob ng administrasyon na to, yung ibuking ni BP Sara, yung tungkol doon sa mga budget, 'di ba? Sa flood control na hawak lang kuno ni Romualdez at ni Saldico. Tapos deny nila, 'di ba? Tapos eventually, yung kalikasan na mismo ang bumuking sa kanila kasi yung pinangakong ilang thousand na ano yun, flood control? 500? Wala naman pala. Di ang laki-laking bulilyaso niyan. Lahat yan kinasasamaan nila ng loob. Sa mga Duterte. At yan ang pangalawang talo nila. Tapos, kung titignan nyo, di ba? For the first time na gusto nilang ma-impeach si BP Sara, nabulilyaso ulit dahil sa Supreme Court. So, yan yung napakalaking pangatlong talo nila. Tapos, ano pa ba? Di ba? Yung kaisa-isang tao na nagsasalita na ngayon tungkol sa flood control. Nasa ibang bayan pa. At chenes-chenes na kunwari nadakip na. Yung pala na stop lang. Yan ang pang-apat na talo nila. Ngayon, dahil sa mga pangyayaring yan, ano nangyari? Bumulusok ang rating ng Pangulo ng negative 3%. 'Di ba? Yan ang panglimang talo nila. At dahil hanggang ngayon, pinababayaan pa rin ng ating Pangulo ang mga pangyayari sa politika sa paligid niya. Paminsan siguro hindi natin pwedeng ibintang. Baka meron pang utos na galing sa kanila. Baka ang sabi ko lalong bumulusok ngayon sa negative 15 ang rating niya. At yan ang pang-anim na talo nila. Pero kung talagang mas tititigan mo pa, kung talagang mas iisipin mo pa, sino nga ba talaga ang totoong talo? Tignan mo ha. Nagbayad ka na ba ng mura sa Meralco? Naiiyak na ako. Iniisip ko pa lang, nagbayad ka na ba ng mura sa Maynilad? Nung sumakay ka papuntang trabaho, nagmura ba ang pamasahe mo? Yung pag ikaw ay namamasada, bumababa ang presyo ng gasolina? Naisip mo na ba yun? Ngayon, bumaba na rin ba ang presyo ng bilihin? 'Di ba? Tumaas na ba ng sapat ang sahod mo? 'Di ba? Yung mga binabayaran mong buwis, nabawasan ba? 'Di ba parang lalong nadadagdagan pa? Kung iisipin mo ng lahat yan yung dolyar na palitan, 'di ba? Magsi-62 na, 'di ba? Yung inflation rate natin, 'di ba? Tumataas pa. 'Di ba? Ang usapan dito,
May trabaho ka ba na permanente at matino? Yung ginto, di ba nagbenta sila? O, naibalik na ba yung pera ng PhilHealth? Di ba siningil din ulit sa atin? Di ba? At tayo pa rin din ang magbabayad nun. O. Tapos, yung flood control, nakuha na ba natin yung kabayaran doon sa mga investigasyon na ginawa nila? Hindi ba kakapranggot lang ang naisoli sa kaban tapos hindi pa malaman kung saan gagamitin yan? So, mag-isip ka. Tingnan mo ng malalim. May natalo nga ba sa dalawang panig nila? Di ba tayo naman talaga ang totoong talo sa lahat ng ginagawa nila? Lalim, lalim, lalim lang.